Psst, psst. Hindi ka rito. Join ka muna. Anong oras na oh? Oo nga, tigil mo muna yung ginagawa mo. May kwento kami sa'yo. Ako nga pala si Heart. Ako naman si Sofia. And this is Anything Under the Filipino Moon. Kung saan, pagkikwentuhan natin ang kahit anong bagay na laman ng malikot ng isipan ng mga tao. Yung tipong mapapakapit ka sa braso ng katabi mo at mapapatakip na mata pero syempre, sisilip ka kasi gusto mo ring malaman at makita. Teka, tanong muna. Naniniwala ka ba sa multo? Ito, alam mo ako sa totoo lang, Mm. hindi naman sa multo, pero yung feeling na may nakatingin sa'yo kahit wala naman, alam mo, biggest fear ko talaga yun. Nakakakilabot talaga. Ramdam mo kasi yun eh. Oy, totoo. Kasi ako naman, kapag alam mo yung madilim na part, o kapag kahit maliligo ako wala talagang pikitan. Kasi baka mamaya meron na palang momo. Uy, ako rin ganyan nung bata ko actually. Panakot kasi talaga yan siya. Sasabihin ng mama mo, sige ka, kukunin ka ng white lady. Ang white lady. Yun daw yung babaeng mahaba yung buhok, tapos nakaputi. Sabi ko, meron kayang nakaitim? Bakit wala nakapink? Kaloka. Alam mo, meron daw kasing explanation yan. During American occupation daw kasi, pumutok yung mga ganyang kwento kasi hango siya dun sa puting tela na nilalagay sa patay. Ayun. Palatandaan o simbolo daw yun ng patay na hindi nakatawid sa langit o hindi pa payapa yung kaluluwa. Ayun, kaya pala. Kasi one time, naalala ko, dati nung LM, nakakita daw yung classmate ko sa my hall ng white lady. Ayun, nilagnat kinabukasan. Uy, ito kasi sabi daw kasi lahat ng school dating sementeryo daw. Ayun, sobrang classic naman. Kasi, ang narinig ko tsaka ni-research ko rin kasi yan dati. Kasi na-curious ako, ang sabi, nung World War II daw, dahil lang ginamit yung mga school as garrisons, parang may residual energy. Pero alam mo, minsan guni-guni lang naman yung ganun. Tawag to parang Ano yata yun? Pareidolia. Yung siguro nga. nakakita ka ng faces or patterns kahit wala naman. Kala mo kung ano na. Ayun, siguro yun nga yun. Pero nakakatakot talaga, bes. Lalo na ngayong katatapos lang ng Holy Week. Bukod sa pagsamba sa Diyos, may mga horror stories pa rin talaga na kumakalat pa Siguro, ganito. alam mo siguro dahil din sa sinasabi ng mga matatanda na tinitest daw yung faith during Holy Week. Tsaka sabi nila mas malakas daw yung mga demonyo. Ayun, oo lalo nga na daw. kapag patay si Jesus, di ba? Hoy, oo, kasi naalala ko, sabi nung lola ko, devoted Catholic siya. Kapag daw Holy Week, kasi mapamahiin siya kapag daw Holy Week yung mag-outing, bawal gumala. Ayun, oo. Kasi nga, nagkalat daw yung masasamang espiritu. And speaking of gala, may kwento tayo about it. Okay, pero before that, inform muna natin sila na the stories will be read on the sender's point of view. Ayun, para mas naman rin natin yung kilabot. Ako po si Alex. Nag-hike kami ng jowa ko noong Holy Week sa Banahaw. Binalaan na kami na wag muna kasi patay daw ang Diyos. Pero go lang kami. Sa kalagitnaan ng pagbaba namin, binulungan ako ng jowa ko na tingin lang daw sa harap at wag lilingon. Nagtaka ako. Sabi ko bakit? Sabi niya, pagkababa na lang daw niya sabihin. Noong nakababa na kami, kinilabutan ako. Kasi sabi niya may sumusunod daw sa amin at kamukha ko. What the hell? Grabe, sobrang creepy nun. Tumayo balahibo ko. Totoo, yung akin din. Kasi isipin mo, kamukha mo. Ayoko mangyari sa akin yun. Uy, alam mo, nakakatakot to. Sobrang common ng mga kwento na nagpaparamdam sa daan tuwing gabi. Uy, oo, nabasa ko nga yun sa Reddit. Grabe, pati dito sa story na to, kinalabutan talaga. Uy, pero legit talaga yung mga pamain Ilang beses ko na rin naririnig yan. Totoo, pero yung iba kasi, ang alam ko, hindi na sila sumusunod kasi nga, hello, it's 2026. Yeah, right. And I get it, pero me personally, sumusunod talaga ako kasi wala namang masama And wala rin namang mawawala kung susunod tayo, di ba? Totoo, pero maiba tayo. Ako, sa pamahiin okay talaga ako, okay lang. Pero when it comes to mga santo, mga Ay, rebulto, ayun ganyan, talaga.
Babe, yun talaga ako takot. Actually, may kwento ako about that. Nung bata kasi ako, bata pa ako nito sa bahay ng lola ko, sobrang dami ng mga santo. But yung nakakuha talaga ng atensyon naming magpipinsan niya, yung Santo Niño niya. Ako, mahal na mahal niya yun. Tapos binibihisan niya pa ng iba-ibang damit. Tapos ito, one time, madaling araw. Ito, this is true Mhm. may narinig akong parang nagdi-dribble na bola sa sala. Siyempre, Ayun. sobrang sleepy ko and ayaw ko ng istorbo. Akala ko yung pinsan ko lang and then nung pagpunta ko sa sala, walang tao. Hindi, binaliwala ko lang. Siyempre, sobrang antok na antok ako. True. But nung pagkising ko, I approached my kuya. I told him bakit siya naglalaro ng bola madaling araw na nakakaistorbo. Tapos he denied. Sabi niya, tulog na tulog daw siya. And that time, my lola suddenly said, si Santo Niño yun, ayun no, nakapang basketball. What And the I was so heck? shocked nung makita kong nakasuot nga siya ng pang basketball and ayun, kinilabutan talaga ako. Sobrang, ewan ko kung matatakot ako o matatawa. Pero ako naman, yung lola ko, yung devoted Catholic, simulang ewan ko niya, may kwento din siya sa amin. Like, mag-isa daw yung lola ko that time. Like, kakatapos na palang magpataya. So, nagpapahinga siya. Nandun lang siya sa may kate, sa may sala. Tapos, nakaramdam daw siya ng uneasiness. So, tumayo siya. Kukuha sana siya ng tubig. Eh, before ka kasi makapuntang kusina, dadaan kang sala. So, sa sala nakadisplay yung Santo Niño niya kasama yung mga picture. Pagkakuha daw ng tubig ng lola ko, pabalik na daw sana siya sa sala. Pero nakita niya daw yung Santo Niño. Oh my God. Nakababa na daw dun sa pinaglalagyan. Tapos, papalapit sa kanya na nakataas yung kamay. Yung tipong parang batang nagpapakarga. Yung sobrang takot talaga nung lola ko Sobrang creepy nun. naman. Lumabas siya tapos naikwento niya pa talaga sa lahat ng kamag-anak. Kasi sobrang creepy naman no. Yung gusto mo na lang matulog at magpahinga tapos natakot ka pa. Pero kung ako yun talaga natulog pa rin ako. Hindi kaya magpatay. Pero kasi di ba, eto, kahit sa pagtulog, may kababalaghan pa rin. Kaya nung sleep paralysis. Ay, oo, narinig ko yan. Suki ako niyan. Alam mo, nagsimula yun nung 5 years old ako. Nagulat talaga ako kasi parang, alam mo yung pakiramdam na para kang natatrap sa katawan mo. Ay, oo, ganun Hindi ka daw talaga makagalaw, yun. Yung feeling mo, and yung feeling na yun, never na akong nilubayan. Grabe, 5 years old. Ang bata mo pa nun, heart. Paano mo Diba? nakaya yun? Alam mo, sana yan na lang. Kasi, di lang siya sleep paralysis actually. Hallucinations din. Ito I literally saw a woman screaming at my face and again, hindi na naman ako makagalaw. Screaming at your face. Bakit kaya may mga ganun, no? Like, saan siya galing? Anong ano Basa-basa niya? ako about sleep paralysis and what's interesting nga, ang sabi kasi sa science, sleep deprivation and stress yung triggers. Pero alam mo yung teen ko yung sa akin, genetic. Kasi yung mom ko, oo, ganun din siya. And actually, mas malala pa nga eh. So, baka somewhere in our family line, it passed down like a trait, except it comes at 3 a.m. and it looks like a screaming girl. Parang bangungot, no? Mm-mm. Sobrang scary. Ma-share ko lang din na ang sabi ng siyensya, vestibular hallucinations daw tawag doon. Ay, may tawag pala Parang nasa dun. gitna ka daw ng REM sleep or REM sleep at pagkagising. And it fills the gap with whatever your fear looks like. Yeah. Pero I think, sa storya mo kasi napatunayan na parang hindi lang siya one-time thing. It is something people carry. And I am glad na after all that, nalagpasan mo po yun and you're still here. Alam mo, totoo ka dyan. And salamat sa Diyos na nandito pa rin ako. And I think it matters to say these things out loud. Kasi kung nakikinig ka ngayon at nakaranas ka na rin, whether it is once or your whole life, then you're not alone. Hindi ka isinumpa, Tama. hindi ka pinarusahan, minsan gawa-gawa lang ng utak mo, minsan namamana, like mine, at minsan wala talagang matinong explanation. I agree. At kung ano man yun, know that it is real. Maybe it's science or maybe it's something we haven't discovered yet. Something we still do not have words for. Paano ba yan? Tawag na ako ng mama ko. Naku, mapapalo na ako nun. Ako rin, luto na raw yung ulam eh. Thank you for giving us your time and sitting with us under the moon tonight. Next time, sa mas malagim na side naman tayo ng realidad. Ang Filipino True Crime Stories. Mag-iingat kayo ah. Huwag niyo nang patayin yung ilaw. Bago ka matulog, look left,
and right. At kapag may nakita ka, Huwag mo nalang pansinin. goodbye. And good night.